lisod man ko ni atong sitwasyon, Sir John, kay ako isip congressman sa District 1. Pangako yung gipanumpaan nga serbisyuhan ang katawhan sa District 1. Daw bi, kung mo-vote no ko ato, mahimo na ko anag opposition, Sir John. Kung mahimo tag opposition, kay balora ba taon sa mahitabuan na. Agoy. Kani mga taong kapin gatos kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay mga tabang. Unsa na lay akong ikatubang sa ilaha, Sir John, nga maubasa naman natin naman ko makapangayo og additional nga budget pang tabang sa ila. Alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang niya, including installation at tax, is just 1,800. After na malandong for February, March, April, May, tulo ka buwan nga pamalandong. Una pa ta libutar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Dadagan, Balita News Update. Hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Okay. It's there's Milyonaryo, sama-sama, pagbabago. Milyonaryo. Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Ay kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin. Pero sa mga galawan nila, hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, kalawan ay scam, sila ngay kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay gali. Ayaw nilang mapuna. Alright, welcome back mga kabalitaan. Nagbabalik naman ho ang inyong lingkod. Lagi ho nagbabantay sa mga ganapan sa ating lipunan, ma-political issue man mga kabalitaan at kung ano-ano pa. Welcome ho sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na ho kayo. At pindutin ang notification bell. Mag-like, comment at i-share mga kabalitaan upang ang lahat ay malaman ang kaganapan sa ating lipunan. Kung maaari po, huwag kalimutan, huwag nyo pong i-skip yung ads mga kabalitaan. And of course, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan mga lupalop ng ating mundo, welcome mo kayo dito at mabuhay. At sa ating mga bagong bayani, saludo ho kami sa inyo, ang ating mga overseas Filipino workers. At of course, babatiin muna natin yung ating mga avid viewers, regular viewers natin, lahat ng mga subscribers na meron ho tayong 46,220 subscribers at lalo na yung ating mga moderators. And of course, si Mami Rose and Daddy Birding Tobias, si Tubi, dyan sa Cebu City, Kabalitaan. Damihan nyo po yung likes ng ating video at i-share para ho mas mapalawak pa po yung mga impormasyon na ating ihahatid na mapupunta kahit saan-saan mga kabalitaan. Dahil dito lamang ho tayo sa katotohanan, tumutuwid ho sa mga baluktot na mga impormasyon o mga maling paniniwala kabalitaan. At ngayon po ay meron ho tayong pag-uusapan ho dito dahil nga po ay talagang controversial ngayon itong si Lordan Suwan mga kabalitaan. Dahil sa mga kumakalat ho sa social media na siya umano ang nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Wow, mahal na Pangulo! Si Bungit, merong nagsalita rito, merong post dito mga kabitan sa social media. Ito yung kumakalat sa social media na ayon pa na Cagayan de Oro Congressman thanks President Bongbong Marcos for giving them 150 million after signed the impeachment versus Sara Duterte. Congressman Lordan Suwan, 1st District, Cagayan de Oro, mga kabalitaan. Yun po yung ikinasasamaho ng kanyang loob. Dahil nga po ay kalat na ito sa social media. Maaring may katotohanan, maaring walang katotohanan or paninira lamang. Pero ang bottom line ho dito mga kabalitaan ay dinadaan ho sa ayuda. Dinadaan mga kabalitaan sa
AKAP, sa AIX at kung ano-ano pa. Kahit sabihin man lang natin na itong si Suwan ay hindi nakatanggap po direkta ng pera, malamang sa susunod na mga araw may matatanggap po na ayuda mga kabaitaan. At hindi na yun natin ito ipagkakaila dahil inamin na rin ito ni Mitch Uy dyan sa 2nd District ng Caloocan na sila ay kaya pumirma ho siya sa impeachment dahil po sa pera kasi kawawa yung kanyang mga constituents mga kabalitaan. Kaya hindi na ho natin i-deny yan. Sabihin na lang ho natin itong si Congressman Lordan Suwan na talagang hindi ho nagsabi sa ganitong statement na kumakalat sa social media na siya ay nagpapasalamat di umano kay Bongbong Marcos. Ito ay hindi niya naman ho talaga inamin bagkus kanyang dinideny dahil nga po ay walang katotohanan. Sabihin na lang ho natin at meron ho siya ritong sinasabi, hinahanap-hanap ko po yung video mga kabaitaan na siya po ay sumagot ho sa akusasyong ito na ayon pa po sa kanya na wala hong katotohanan at dahil po ay constitutionally mandated ho sila na gagawin yung kanilang tungkulin, gagampanan yung kanilang tungkulin mga kabalitaan. Ito, patungkol pa rin ito sa budget ng Kamara para ho sa kanilang mga kongresista. Pakinggan natin ito kung ano masasabi ni Mayor Cost lang yan, including installation. Simula muna. 1,000. Kita mo yung corruption sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Yung cat's eye, yung ilaw sa kalsada. Tapos alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800. So isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Grabe, no? Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. Ilan millions and millions of pieces ang binili nila. Just imagine mga kabitan, mayroon nagtatanong dito, mula po ito sa Cagayan de Oro Public Market Stories. Pila ang komisyon ni Kong Lordan Suwan? Nagtatanong mo siya dito. Magkano daw ang nagiging komisyon ni Lordan Suwan? Baguio City Mayor Benji Magalong said that the solar studs cat's eye can be purchased at 1,800 including taxes. However, Congressman DPWH pricing is at 11,000 which is overpriced. So 94 million pesos solar stud project ni Congressman Suwan, pila iyang ginansya, meaning magkano daw yung kanyang kita dahil umabot daw ng 94 million solar stud project ni Congressman Suwan. Ito po yung mga akusasyon nila. At nakukunik ko natin dito mga kabitaan. Yung sinasabing may bayanan bang nangyari pagkatapos. Ito pala, ito. Pakinggan natin to. Una sa tanan, klarohon ako nga fake news nang ipakatag sa social media katong niingon ko nga ayuda is coming. Grabe na kabakat. Dili to akong Facebook. Fake news nang giingon nga gibatikos na ako ang mga Duterte kay wala gyud ko sukad ni batikos sa mga Duterte. Nigo lang gyud ko ni vote og yes kay mo na akong duty isip congressman, trabaho lang nako ni. Ug sa mga bashers nako, especially po sa mga Duterte support. So ingon siya, trabaho lang nako ni. So sabi niya, trabaho lang to, walang personalan. Ika nga. Sabihin ho nating trabaho niya, kung tapat ho at may prinsipyo, kung doon ho tayo sa tama mga kabaitan, hindi ho maaaring magpumirma ho dito si Lordan Suwan dahil nga po ay alam naman at abogado rin ho ito. Alam din naman niya kung ano hong mga ginagawa at saan ho ito tutungo, itong investigasyon laban ho kay Sara Duterte, simulat sa pool pa lang ho. At kung sasabihin ho nila na trabaho ko lang po ito, na yun ang gusto ng taong bayan, imposible ho, magiging gusto ng taong bayan. Marami hong galit sa kanya ngayon diyan sa kanyang distrito. Pangatlo na po itong kongresista na kinarma ho. Unang-una, itong si Cagas dyan sa Davao del Sur at pangalawa, itong si Adjong ay tila bagang sinuka na ho siya ng Bangsamoro at itong palang si Oy pang tatlo ginamit yung mga tao para makapera at itong lagda para sa impeachment. At ito ring si Lordan Suwan, pang-apat na pala to. O bisan mo vote no ko or mo vote yes, wala na humana. Na-impeach na siya ato. So ni vote yes lang gyapon ta kay lisod man ko ni atong sitwasyon, Sir John, kay ako isip congressman sa District 1. Pangako yung gipanumpaan nga serbisyuhan ang katawhan sa District 1. Dabi, kung mo vote no ko ato, mahimo na ko ang opposition, Sir John.
Kung mahimo tag oposisyon kay balora bataon sa mahitabuan na. Agoy. Kani mga tawo nga kapin gatos kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay ngay tabang. Unsa na lay akong ikatubang sa ilaha Sir Jun nga maubasa naman na di naman ko makapangayo og additional nga budget pangtabang sa ila. Mga kabaitan, klarong-klaro ho. Hindi ho nga siya nang hingi ng pera, hindi totoo yung kumakalat ho na siya ay nagpapasalamat kay sino ba? Kay Bonget. Pero pumirma ho siya dahil sa budget, mga kabalitaan, na takot siyang mawalan yung kanyang konstituwente, mga kabalitaan. Napakamaling rason ho na pumirma lang ho siya para ho na hindi siya pagdudahan na oposisyon at para mabigyan ng budget. Ganun pa rin ho yun, Mr. Suwan. Pumirma ka dahil nga takot kang hindi makakuha ng budget, takot kang makontrahan dyan, magiging oposisyon sa tingin ho nila. Kahit hindi mo pa man sabihin dyan, pero ang bottom line ho dito, patungkol pa rin ho ito sa budget na kung sinong pumirma, makakatanggap po dito, mga kabalitaan. Huwag nyo nang lukuhin yung taong bayan. Sabihin na lang natin, oo, papaniwalaan ho natin yan. Fake ho yung kumakalat ng laban sa'yo. Na ikaw ay humihingi ng pagpapasalamat kay Bonget. Sabihin natin, wala na yan. Pero, to make the long story short ho, inito mga kabaitaan, ang hangtunan ho nito ay budget pa rin ho. Sa iyo na nga nanggaling eh. Takot kang sa tingin nila magiging oposisyon ka nila. Takot kang mawala ng budget yung distrito mo. Kung hindi ka pumirma, ba't di mo subukang di pumirma? Kung talagang bukal sa iyong kalooban na pumirma ho kayo dyan, wala ho sanang problema. At kung kinonsulta mo ito sa iyong mga konstituente dyan sa Cagayan, hindi ka sana mababasa ho dyan. Mas magiging hero ka pa kung ikaw ay nakikinig sa taong bayan. Eh ngayon, ang nangyari, sabihin natin, wala ho yung papakalat ng maling impormasyon. Pero ganun pa rin. Nasabi mo na dahil sa budget. Hindi mo man matanggap ngayon, pero sa susunod, bukas makalawa, matatanggap nyo na yung budget ng AKAP. Porters nga nangasuko sa ako pasensyain na lang ko ninyo. Pasaylua ko ninyo kay trabaho lang gining ako kay maski unsaon ang akong priority na agad sa katawhan sa District 1. Mao na akong gipanumpaan nga pagka-congressman. O, di ba? Yung priority niya nasa sa kanyang distrito. Eh, ba't galit yung taong bayan sa iyo? Ba't galit yung constituents mo? Ano bang ibig sabihin nun? Talaga bang yung constituents mo yung sinusunod mo? O yung utos ni Tambaluslos? Ito'y pagtatanong lamang, Congressman Suwan, mga kabalitaan. Hindi ko naman sinasabing corrupt official ka. Sinasabi ko lang, ba't nagpadala ka? Ba't para bang natatakot ka hindi mabigyan ng budget? Ganon pa rin yun. Bribery pa rin yun, mga kabalitaan. Suhol pa rin yun para makuha yung perma mo. Hindi ibig sabihin na nanghingi ka, pero standard operating procedure yan. Na sila ang akong serbisyuhan. Wa ba ka natandog, wa ba ka nahadlok nga makaapekto ni sa imong subling pagpapili pagka-kongresista karong malabot eleksyon? Matandog gyud ta ni, maigo gyud ta ni. Kabalo na ko daan Brigada Aris nga pagbotar na ako og yes aning impeachment nga grabe ang batikos, dagan kay masuko sa ako kay ilang tan-aw nga gitalikdan na ako ang Vice Presidente. Sa tinuod lang hangtod karon taas pagyapon ang ako ang respeto sa mga Duterte, Brigada Aris. Kung respeto, kung may respeto ka talaga sa mga Duterte, yung lagda mo yan, yun na sana ang nagiging patunay na may respeto ka. Kaso binigay mo na dun kay Tamba. Ha? So mag-isip-isip ka, abogado ka pa naman. Tapos sasabihin mo, may respeto pa rin ako sa mga Duterte. Yung pagpirma mo laban kay Inday Sara Duterte, respeto ba yung tatawagin natin dyan? Matatawag ba yung respeto? Huwag ka na maghugas kasi basang-basa ka na. Ako sa'yo, maligo ka na lang. Aminin mo na lang kasi. Mahirap din naman kasing magpakamang-maangan ho tayo rito na totoo naman ho. Marami na mga kongresistang kumanta patungkol dito. Hindi mo lang, yung sa rason mo, yung rason mo yan, huwag mo kaming utuin kasi hindi na kami madadala ho dyan, Mr. Suwan. Ito, sariling komentaryo ko lang ito dahil talagang kahit sabihin pa nito na, oo nga, yung pagpirma, walang bigayan, walang abutan.
Pero bukas makalawa, susunod na araw, may darating na budget ho yan sa inyo. Bribery ho yan, mga kabaitaan. Ha? Parang binabayaran kayo ni Tamba para makuha yung perma mo. Kayo dyan sa mayabang kapulungan. Ano ba bang explanation na kailangan mong i-explain para maintindihan ho namin? Naintindihan ho namin. Na yung ginagawa mo ay para sa sarili mo lang. O kung hindi ka naman manalo sa eleksyon, walang problema kasi may budget na. Malay natin, di natin alam kung magkano yung makukuhang kickbacks dyan. Di baling masuspend, di baling mawala ng trabaho, basta wala na, may pundo na tayo, may funds na ho tayo. Para gumalagala kahit saan-saan. Ganun yung utak ng ilang mga kongresista. Eh ikaw, akala ko matinong tao tong si Suwan, napakatahimik pa naman itong mga kabaitaan. Tapos proud tayo, Bisaya eh. Di ba? Bisayang-Bisaya, sa tayo di kong Bisaya. Ano nangyari ngayon? Ngayon, namumroblema ka sa constituents mo yan, na binabatikos ka na. At ihanda mo na yung sarili mo na hindi ka talaga mananalo sa darating na halalan. Onya, bugati kay ni nga desisyon sa ako, dili ni sayon. Pero, sama sa amo ang statement nga trabaho mong ginamo ni, na kung nahi-impeachment complaint, among lihokon, dadto na dayon na sa Senado ang paghukom ni Ana. Di ba? Malaking pagkakamali ho ito. Talagang laglago siya dito, sablayo siya sa rason ito. Kasi pag may impeachment daw, kailangan aksyonan at ipadala na sa Senado. Itong ginawa ni Inday Sara Duterte. In-impeach sila si Inday Sara Duterte, wala mang proper hearing, at dinala na agad sa Senado. Meaning to say, hindi sumunod sa tamang proseso ng impeachment diyan sa Kamara. Ito rin isisuan, nakikinig din sa majority, walang sariling desisyon, kaya nagiging angat rin paminsan-minsan. Matalino to eh. Abogado pa naman. Ba't hindi niya iniisip? Kung kanyang gagawin ay tama ba o hindi? Sabagay, wala na tayong argumento dyan. Basta pera ng kaharap mga kabaitan. Mahirap na kasi argumento yan eh. Anyways, yun, kayo na pong humusga kung totoo ba, wala bang katotohanan? Ang sinasabi nilang wala ho silang tinanggap na pera mula ho kay Tamba mga kabaitan. Pero may mga pag-aamin na rin ng ilang mga kongresista. Gaya na lang ho ng itong si Mitch Uy, no? Pumirma siya dahil sa pera at naawa ho siya sa kanyang constituents na baka mawalan ng budget. So ganun pa rin ho. At ito naman si Suwa nagsasabi na ayaw niyang mag-isip yung kanyang mga sama na maging oposisyon kasi hindi siya pumirma at ayaw niyang mawalan ng budget yung kanyang constituents. Ganon din po yun. Parehas lang din yun. Binabayaran pa rin ho kayong mga kabalitaan. Anyways, lipat tayo rito at mabuti pa tong isang padre, asan na ba yun si Father? Nawala si Father. Mabuti pa yung isang padre na si Father Siano Ubod ay nakakaintindi pa mga kabalitaan sa pangyayari ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin. Sa Vice President, after na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong, una pa ta nibutar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only 1 day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals nga 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting election, ni linya gyud dito. Ang ba na to, napasaras gutom. Here comes the representatives nga in 1 day, gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Wa gani discussion kung sa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor CCTV etc. Why gi-discuss? Unya nibutar dayon ang 32 million sa Vice President after na malandong for February, March, April, May. 3 ka buwan nga pamalandong. Diba? Buti pa yung si Father Umpod Siano or Siano Umpod dahil Ubod ba yun? Ubod rather.
dahil nga po ay nakakaintindi pa na may mga nagawang maliho yung Kamara, mga kabataan, patungkol ho sa impeachment na yan. Yun po ba ay talagang prinsipyo yung pinag-uusapan or prinsipyo para mga kabataan sa isang bagay na kung saan sila ay makikinabang at para naman mapatalsik si Inday Sara Duterte, mga kabataan? We stood together, a promise in our hands to build a future brighter across these shattered lands. But you turned your back on the vow we swore. Now I see your shadow as you close the door. This is your betrayal, the break in the bond. A leader once trusted, now everything's gone. You betrayed the fight, you let go of the dream. Now power means nothing, just a hollow scheme. Ang tawag po dyan, mga kapitan, ay pagtatraidor sa bayan at sa taong bayan, mga kabalitaan. Bagay ho itong kantang ito, The Betrayal. That made you so proud. Where is the justice for the battles we fought? Now you chase power and forget what we sought. This is your betrayal, the break in the bond. A leader once trusted, now everything's gone. You betrayed the fight, you let go of the dream. Now power means nothing, just a hollow scheme. You talk of promises, but your silence is loud. Abandoning the fight that made you so proud. Where is the justice for the battles we fought? Now you chase power and forget what we sought. We believed in you, but you chose your pride, leaving loyalty broken, trust cast aside. Now we see the truth behind your smiling face, a promise betrayed for the taste of grace. We fought for justice, we stood on the line. Alright, so dito na tayo magtatapos, mga kabataan. Matsala mo sa inyong lahat. Kita-kits naman tayo sa susunod na mga oras sa ating pagbabalik ko. Sana ho ay nakakuha kayo ng duga karagdagang impormasyon at naintindihan niyo po ating diskusyon, mga kabalitaan. Dahil nga po ay hindi natin ito sila tatantanan, ating bibigyan ng kulay yung mga pangyayari ho sa ating paligid at pangyayari ho sa politika ng ating bansa. Magkaisa ho tayo para manumbalik ang saya, sigla at ang tinatawag na kapayapaan at of course ang pag-unlad sa ating inang bayan. Sa pamamagitan lamang ho ng ating pagboto diretso sa PDP laban, mga kabaitaan, na senatoriables. Iboto ho natin yung makikita no po sa screen ho natin dito sa ating munting bahay. Sa mga video, sa video ito, nandyan ho si Pastor Kibuloy, number 30. Sorry, kayo nang mag-check sa maliit yung monitor ko dito. Ito naman si Congressman Marcoleta, iboto rin natin ito. Si Attorney Vic Rodriguez, isabay rin natin, mga kabitaan. Isabay rin natin si Bato de la Rosa at sino pa ba dyan? Si Bongo, mga kabalitaan. At itong si Attorney Jimmy Bundok. Mga politiko, plako ang konsensya, budget report. And Philip Salvador. Pera ng bayan, ginagawang at itong si Dr. Mata. And then si Attorney Lambino. sa pera ng bayan, blanco. At ito namang si Attorney Hinlo. Ng kasinungalingan. At yung Duterte Youth Party List, mga kabalitaan. At lalo na po yung Bisaya Youth Party List kang Sir Grico Belhica. And of course, Ipanaw Party List kang ka Eric Celis, mga kabalitaan. Kailangan makaupo yun sila sa pwesto sa pagkatapos ng halalang 2025 midterm elections para ho sila ay magiging kaagapay ho ni Inday VP Sara Duterte pag bibigyan ng pagkakataon na magiging o makatakbo pa sa 2028 presidential elections. Kung hindi man siya matuloy at kung sasabihin natin na minalaso sa impeachment, kung sino man tatakbo sa mga Duterte,
Nandyan pa ho si Pulong at si Baste. Kailangan ho, ibigay natin todo suporta sa kanila para ho makuha yung hustisya, makamit yung hustisya. Hindi lang para kay Inday Sara Duterte at para mga kabitaan sa mga bumotong 32 million na mga Pilipino. Dahil karapatan ho natin mga kabitaan na makuha ang hustisya. Alam naman ho natin na itong ating gobyerno ngayon ay maka-antay Duterte. Lalo lang ng Kamara na halos puno at napakarami ng mga buhaya dyan. Lalo na sa Vice Cam report. Blankong-blanko mga kabataan, natatakpan na. Huwag kalimutan na issue pa rin ito sa ating lipunan, ang Vice Cam report mga kabalitaan. Kaya kung kayo po ay nakikinig at nanonood, isiwalat nyo na ito at ishare nyo na ang video ito para malaman ng karamihan ng mga Pilipino. At ako po ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong walang sawang panunood at sa pagbibigay ng suporta at pag-subscribe mga kabalitaan. Papalakpakan muna natin yung 46,226 na sumusuporta sa Danagan Balita News Update Reaction Video Kabalitaan. Nanutuloy ako na ano tawag nun. Biglang yung dila ko, biglang papasok, hindi papalabas mga kapitan. Anyways, hanggang dito na lang tayo. Mansala mo sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Sana pagpalain tayo ng ating pong may kapal. Sa mga Bisaya dyan, hiramin ko muna yung salita ni Attorney Robin R. Canoy. Ang lungsod na nasayod may maghatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mo'y makapapukan sa atong kagawasan. To God be the glory. Mwah! Chup, 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 chup. Mwah! Peace out!